Jesus ay maaring maging instrumento upang ang tao ay magsisi sa kanyang kasalanan. Maari tayong gamitin ng Panginoon upang maging instrumento ng pagsisisi sa mga taong naliligaw ng landas. 'Di ba kaya nga kanina sa ating Sunday school, 'di ba? Ang sabi ni Kuya Mandy, kumusta yung ating mga daan? Straight na po ba tayo? O lumiliko-liko pa? So ito po kasi yung message, ito po yung nais iparating sa atin ni Juan Bautista. Kung noon ay inayos niya yung daang liko-liko, pinatag niya yung daan, nangaral siya ng salita ng Panginoon. Ngayon sa bawat isa sa atin ay ipinapahayag yung ating buhay para sa Panginoon. Paano po ba tayo naghahanda sa Kapaskuhan? Di ba nawa hindi ito yung maging sentro? Paano tayo naghahanda sa muling pagparito ng ating Panginoon? At bilang tagapaghanda ng daan, lalakaran ni Jesus, tinulungan ni Juan Bautista ang mga tao upang ituon ng pansin kay Jesus na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Hindi inagaw ni Juan Bautista ang kapurihan at karangalan para kay Kristo kahit na mawalan siya ng tagasunod. 'Di ba? Pansinin natin yung ginawa ni Juan Bautista. 'Di ba? Hindi niya inagaw yung spotlight. Alam niya na merong higit na darating sa kanya. Kahit mawalan siya ng tagasunod, ang mahalaga ay maipahayag niya ang dahilan kung bakit merong celebration, bakit merong Kapaskuhan. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga sa lahat ng ating ginagawa, sa ating mga pananambahan, walang ibang bida, walang ibang dapat itaas, walang ibang dapat bigyan ng pinakamataas na papuri at pasasalamat, kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Dahil siya yung dahilan kung bakit meron tayong Kapaskuhan na ipinagdiriwang. So may tatlong paraang ginamit si Juan Bautista upang lumalim ang kanyang pagkakilala sa ating Panginoon. Number 1, ang sabi doon, sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaias. Anong wika niya? Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. So makikita natin doon sa talatang ito, tinanong si Juan kung siya ang Mesyas. Ano ang sagot niya ayon sa kasulatan mula sa Isaias? Siya ay tagapaghanda ng daan para sa Mesayas. Sa kasulatan nakita ni Juan Bautista ang purpose o layunin ng kanyang buhay bilang paghahanda sa daan ng ating tagapagligtas. Ngayong darating na Pasko, nawa ma-discover sana natin ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Tandaan natin, lahat tayo ay tinawag ng Diyos upang maglingkod ng may kahalagahan. Mayroon tayong bahagi sa ministry ng ating Panginoon. So nakita na ba natin yung purpose? Nakita na ba natin yung dahilan kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoon?
si Juan Bautista sa pamamagitan ng kanyang pagbabasa ay nakita niya yung dahilan, yung layunin ng Panginoon sa kanyang buhay bilang tagapaghanda ng daan ng tagapagligtas. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagsunod. Tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ng isa hindi ninyo kilala. Darating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sitas ng kanyang saldanyas. John chapter 1 verse 26 to 27. Ano pong makikita natin doon? Naging masunurin si Juan sa kanyang calling. At tungkulin, ginawa niya ang mga utos ng Diyos upang maipakilala ang Panginoong Hesus bago pa siya dumating. Ang Pasko ay tungkol sa muling pagdating ni Hesus. Tayo rin ay may tungkuling ihanda ang mga tao bago dumating si Hesus. Mag-share tayo ng ating mga patotoo. Ibahagi ang salita ng Diyos. Mag-invite tayo sa ating iglesia. At sumunod tayo sa utos at gawing alagad ni Jesus ang mga tao. So nakita natin si Juan ay naging masunurin sa ating Panginoon. Alam niya yung kanyang purpose at nandoon alam niya yung kanyang calling at sumunod siya sa ating Panginoon. So tayo po ba, alam po ba natin yung dahilan kung bakit tayo naririto? Bakit po? Alam po ba natin? Dapat alam po natin kung bakit tayo naririto. At yung pangatlo, sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtagpo at pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. So sa pamamagitan ng patuloy na pakikitagpo at pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. So po bakit, isa po sa mga dahilan kung bakit tayo naririto, upang katagpuin ang ating Panginoon. Amen po ba? Upang katagpuin ang ating Panginoon. At kapag sinabi nating katagpuin ang ating Panginoon, ito po ay napakalawak na task na pinapaabot sa atin ng ating Panginoon. Tayo po ba ay excited na katagpuin ang ating Panginoon? Tayo po ba ay nagagalak na pumunta dito sa loob ng kanyang tahanan? At sino po yung nilalaman ng ating puso't isipan sa mga oras na ito? Dapat po ay walang iba kundi si Jesus, dahil kinakatagpo po natin siya sa mga oras na ito. Sinabi sa verse 29, kinabukasan nakita ni Juan na si Jesus ay lumapit sa kanya, kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. May matatag na kaugnayan si Juan kay Jesus, na natili sa kanyang pangungusap. Bago pumanaw si Juan, ay nagpadala rin siya ng mga alagad upang makausap ni Jesus. So kamusta po yung ating relationship sa Panginoon? Meron po ba tayong matatag na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon? Meron po ba tayong matatag na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon? Huwag po nating pabayaang masira ang ating kaugnayan sa Panginoon. Amen po ba? Sa panahon ngayon, maraming sumisira sa kaugnayan nating sa Panginoon. Maraming nagpapagulo ng ating mga puso't isipan. Maraming ginagamit ang kaaway. Minsan o madalas, tayong mga naglilingkod sa ating Panginoon, ang target ng kaaway,
upang mawala yung focus natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ang purpose ni Jesus sa panahon ng Kapaskuhan upang ipakita yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagmamahal. Ngunit minsan ito pa yung nagiging dahilan upang lalo tayong ma-stress. Nawa ay hindi po. Amen po ba mga kapatid? Tingnan nyo nga yung mga mukha ng katabi nyo kung mukhang nag-aalala, mukhang stress. So, nawa hindi yun yung maging sentro. Nawa hindi yun yung maging dahilan. Dahil ang purpose ng kapanganakan ng ating Panginoon ay upang tayo ay maging masaya. Amen po ba? Upang tayo ay maging masaya. Diba kung nanonood kayo sa balita, marami daw ngayon ang hindi na nararamdaman yung diwa ng Kapaskuhan. So maraming binigay na dahilan. Yung iba, malayo yung kanilang kamag-anak. Yung iba, nawalan sila ng mahal sa buhay. Yung iba, salat sila sa kanilang pangailangan. So nawa hindi doon nakapako. Amen po ba? Hindi doon nakapokus yung ating celebration ng kapanganakan ng ating Panginoon. Si Juan Bautista, mga kapatid, ay isang tagapangaral, di ba? Ng Panginoon, ano yung kanyang kinakain, balang at pulot pukyutan. Ano yung kanyang damit, di ba? Hinabing hindi siya namuhay sa karangyaan, pero nandoon yung focus niya, yung desire niya na mapaglingkuran ang ating Panginoon. Kaya nga kahit ano pang nangyayari sa kanyang buhay, ay nandoon yung kanyang pananatili sa Panginoon. Kaya sa huli ang sabi dito, stay in love with God. Let us keep on serving the Lord. Amen po ba? Manatili tayo sa paglilingkod sa Panginoon at patuloy nating gawin ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung tutulad tayo kay Juan Bautista, magiging masaya ang ating relasyon sa Mesyas ng Pasko. Amen po ba? At kung tayo ang tatanungin, sino daw tayo? Ano kaya ang sasabihin ng ating kapwa, ng ating Panginoon? Nawa, tulad ni John the Baptist, makita sa ating mga buhay yung kahulugan ng kapanganakan ng ating Panginoon. At kahit hindi pa tayo magsalita, sa pamamagitan natin, ma-inspire ang mga tao at masabi ngang tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Ang tanong na i-inspire ba ang tao sa atin? Ano yung ating ipinoproject? Nawa, tulungan tayo ng Panginoon sa very challenging na ipinapahayag sa atin ng Panginoon sa umagang ito. At patuloy na makita, hindi lamang ng Panginoon, kundi ng bawat isa sa atin, na tayo nga ay tagasunod ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po, Pastor, sa mapagpalang mensahe at challenge po sa bawat isa. Ngayon po, hayaan niyo pong basahin ko ang Malakay, chapter 3, verse 10. Ganito pong nakasaad. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito
kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Nasa dako na po tayo ng paghahandog ng ikapu, pangako, seed, coins at pasasalamat. Tiyatawagan po ang mga taga-likom. Ate Ivy and Ate Ann Makud. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Ulitin natin ang tugon. Praise God from all blessings flow. Praise Him all oceans can be low. Praise Him above heaven we flow. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang O Little Town of Bethlehem. Munting bayan ng Bethlehem, kaya pang nahimlay sa iyong pangyalupi, bituin naglalakbay, sa daay nagniningning, walang hanggang tanglaw, pananabik at madilim, ngayon ay
ay maparam. Nang si Jesus ay isilang, nagalak ang lahat. Samantalang naghihintay ang buong daigdig, ang talay nagsasaysay ng batang marikit. Sa awit isinisigaw, lupa'y manahimik. Nang ang loob nakamit, lubhang matahimik. Puso ng tao'y umawit, biyaya ng langit. Wala nang makaisip ng kanyang pagsapit. Pusong masala at pinid, tanggap ang pag-ibig. Sige po, kung sino man po ang may kahilingan ng pagpupuri at pagpapasalamat, inaanya na ikaw ang Diyos na tumawag at pumili sa amin upang magpahayag din ng iyong kabutihan tulad ni Juan Bautista. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak na naririto sa harapan na kaluhod, ibinabahagi ang kanilang mga panalangin. Patuloy niyo pong tugunin ang kanilang mga panalangin. Ganon din po yung mga nakaupo sa kanilang upuan. Ang mga kapatid namin na nanonood sa FB Live, bawat isa sa amin na merong mga hinihinging kahilingan sa iyo ngayong panahon ng Kapaskuhan, pagkalaw niyo po ito sa bawat isa sa amin upang lagi naming mapatunayang tapat kang Diyos na tumawag sa bawat isa sa amin. Pinagpipray din namin sa iyo ang mga kapatid namin na magse-celebrate ng kanilang kapanganakan ngayong araw na ito. Tata Erning Abraham Sr. Sa December 18, Engineer Armando Calaguas. December 19, kapatid na Marlena Lara Villape. December 20, Ate Leti Tabernila. December 20, kapatid na Jeromia de la Cruz. At kahapon po ang aking kamanggagawa na si Deaconess Sri sa Amazona. Marami pong salamat sa mga anak mong ito na nag-celebrate, patuloy na nagse-celebrate ng kanilang kapanganakan. Patuloy niyo po silang pagpalain at marami pang maliligayang kaarawan ang ipagkaloob mo sa kanila. Ganoon din po sa mga nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary, Mr. and Mrs. J. Ann Joy Belunta, December 17, at December 17, Mr. and Mrs. Mac Dave Uy sa kanilang wedding anniversary, at December 18, Engineer Alvin Nagit. At ganoon din po, salamat din po sa yung anak na naghandog ng kanilang ng mga magagandang bulaklak sa harapan. Patuloy nyo nga po silang pagpalain. Salamat din, Panginoon, at naging successful ang gawain sa Nax United Methodist Church ang Christmas cheer. Salamat po sa mga laiko na patuloy na nagmamahal sa kanilang mga manggagawa. Patuloy nyo nga po silang pagpalain at patuloy na ipagkaloob ang panalangin ng kanilang mga puso. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng aming mga gawain, ang Christmas party ng mga bata mamayang hapon, ang aming simbang madaling araw na mag-i-start na po bukas, ang aming Christmas party sa 21, at ganoon din po ang celebration namin ng iyong pagdatal sa 25. Pinagpipray ko rin sa iyo mga kapatid namin na patuloy na nagkakaloob para sa lahat ng mga gawain. Marami pong salamat sa kanila. Ganon din po
Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kabataan sa kanilang nalalapit na Christmas Institute. Ihanda niyo po ang kanilang puso't isipan at nawa ay patuloy nilang makuha yung kanilang pang-reg. Salamat po sa lahat na nagkakaloob sa kanilang registration, sa kanilang transportation, sa lahat ng kanilang pangailangan. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Pinagpipray ko rin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid namin sa ibayong dagat. Marami pong salamat sa kanilang lahat. Maraming salamat din po sa lahat ng naglilingkod sa iglesyang ito. Patuloy niyo po silang pagpalain sa lahat, sa iba't ibang kaparaanan. Hindi ko man po mabanggit ang kanilang mga pangalan. Marami pong salamat sa kanilang pagmamahal sa iyo. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, at nawa patuloy na makita ang iyong kapahayagan. Nawa tulungan niyo po kami na patuloy na ibukas ang aming mga palad, na patuloy na magbigay sa iyo. Maraming salamat din po sa lahat na nagbibigay para sa Plains of Faith sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa, maging nandito sa Pilipinas. Salamat po sa kanilang mga buhay. Patuloy niyo po silang pagpalain. Salamat po dahil nararamdaman nila ang iyong pananawagan sa kanila. We pray for more, Panginoon. Ikaw pa po ang magbukas ng mga puso, ng mga isipan ng iyong mga anak upang ang mga biyaya ay madala dito sa iyong tahanan at maipagawa, mai-renovate, maisaayos ang iyong tahanan. Nagtitiwala kami sa iyong kapangyarihan na ikaw po ay magsasalita sa mga letter na aming pinadala. Ikaw ang mangungusap sa kanila at mararamdaman nila ang iyong pananawagan at sila ay tutugon at makikibahagi sa iyong pagawain. In the name of Jesus, nagtitiwala kami na kung paanong ang patronage ng iglesyang ito ay pinagawa mo mula sa wala, ay ikaw ang kumilos, ikaw rin po ang kikilos sa mga panahong ito at nagtitiwala kami na ibubuhos mo sa iglesyang ito ang iyong mga pagpapala at minsan pa makikita namin na ikaw ang Diyos na buhay, na siyang kumikilos, naghihimala at gumagawa sa bawat isa sa amin. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin. I-anoint ang iyong banal na Espiritu, lalo tigit sa mga nanghihina, nawawala ng pag-asa. Ikaw ang patuloy na magpalakas sa kanila, sa mga napapagod, sa mga nalulungkot, Panginoon. Ikaw magdulot ng kagalingan sa kanila. At ganon din po sa mga may mga karamdamang physical, in the name of Jesus, pagalingin niyo po sila, si Tababes at iba pang yung mga anak na humihingi ng magandang kalusugan. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Ganon din po ang mga senior citizen, ang mga bata ng iyong iglesia. Pagalingin niyo po sila, bigyan niyo po sila ng magandang kalusugan. Lalo tigit ngayon sa malamig na panahon, ilayo niyo po kami sa anumang karamdaman upang walang maging hadlang sa aming patuloy na pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, dahil ikaw ang dahilan kung bakit kami nagse-celebrate at ikaw ang magiging sentro ng aming celebration. Itanim mo po sa aming mga puso ang dahilan kung bakit kami nagse-celebrate. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan. Marami pong salamat sa lahat ng mga blessing na aming tinatanggap buhat sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang uling estropa. Ng Bethlehem kami pagpalain, ang sala namin ninisin, sa puso'y humimpin. Waring dinig pa namin ang awit ng anghel,
manirahan ka sa amin, Diyos na mahabagin. Amen. Tanggapin po natin ang benediction. Crossroad United Methodist Church family, FB friend, receive the benediction came from the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Ghost, now and forevermore. Amen. 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 Good morning po. Merry Christmas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, bago ako bumaba tatawagan po si Angela para i-dedicate ang kanyang baby. Sige po, pwede pong pumunta dito sa harapan. Palakpakan natin ang Panginoon. Isa na namang baby ang ipinag-oob sa Crossroad United Methodist Church. Ayan. Salamat sa Panginoon. Pwede po bang samahan siya ng kanyang mga lola? Si Ate Mayang, ang magandang lola. Sige po, tayong lahat ay tumayo, pag-pray natin. Sige po, pag-pray po natin, tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po kay Baby Luella. Kay pinagkaloob mo sa Alitaw family at ganoon din sa kanyang mga magulang. Nawa Panginoon ay tulungan niyo po ang batang ito na lumaking malusog, may banal na pagkatakot sa iyo. Ipoprovide niyo po ang lahat ng kanyang pangangailangan. Poproteksyonan niyo siya sa iba't ibang uri ng karamdaman. Pagpapalain niyo po ang kanyang mga magulang at ganoon din po ang kanyang lola at nawa ay mararamdaman niya ang iyong kabutihan, Panginoon, hanggang sa kanyang paglaki. Marami pong salamat. Dinededicate namin siya sa iyo, Panginoon, at nawa saan man siya magpunta, laging pag-iingat mo ang iyong proteksyon, ang kanyang maranasan sa kanyang buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Palakpakan mo natin ang Panginoon kay Baby Luella. Magandang umaga po sa lahat, mga kapatid. Ngayon po ay meron po tayong mga bagong kasama or mga
kaibigan na first time na dumalo, gaya ni Alexandria Tomas at Rosemary Signar. Taga Malabon po sila. Pwede pong tumayo. Welcome po sa Crossroads. At gayon din si Angelica Yanyan at RV Bacasmot from Botolan. Nasaan sila? Welcome po sa Crossroads. May mga kunti lang po tayong mga pahayag. Ang ating pong worship na gaganapin sa December 22, ito po yung linggo. Ang ating speaker po ay si Pastor. Ang ating liturgist po ay si kapatid na Jean Vilunta. Ang ating mga ushers ay si Lorraine Castro at Hazel Castro. Ang ating lector ay si Eunice Relucio. Ang ating acolyte ay si Mark Joseph Manahan at si Isabela Amazona. Ating Advent candle, ang pamilya ni Macmac Uy. Sila po ang ating pong mga panguna at tagapagsalita sa linggo. Para din po sa ibang gawain, mamaya po alas 2, ang ating Children's Christmas Party na gagawin po bandang doon yata, ang alam ko. Tapos, gaya na nasabi ni Pastor, bukas po, December 16, at 5 a.m., magsisimula na po yung ating unang simbang gabi. Ang ating pong tagapagsalita ay si Pastor Moises. At para sa December 21, ito po yung ating CUMC Christmas Party. No? Doon po sa mga wala pang ticket na nagkakahalaga ng 1,000 pesos ay pwede pong makipag-ugnayan sa ating kapatid na Mary Ann Dalisay. At para sa mga iba pang pahayag, sa December 17, ang may karawan po, ang may anibersaryo po ay si Mr. and Mrs. J. and Joy Vilunta. Ganoon din si Mr. and Mrs. Mac Dave Uy. Para sa December 18 po ay ang Engineer and Mrs. Alvin Nagit. Ganoon din, pinapasalamatan natin ang ating mga flowers na itong ating sponsor ng flower, no? Si Miss Cheerful Giver daw yung nagpagkaloob ng ating flowers sa altar. Patuloy po natin inimbitahan ang sino pang gusto magbigay ng inyong donasyon para sa ating mga flowers ay ipabot lang po ang ating kay Marisol Oway. Kapatid na Pilita, may announcement ka ba? Ayan, good morning po. Dahil po sa last week nga may nagbigay ng almost 4,000. So instead na 6,000 ang ating major prize ay naging 10,000. Pero may tanong lang po ako sa inyo. Sa second prize, gusto niyo po ba gawin nating 7,000 na lang yung first prize para yung second prize 3,000 naman? Ang bilis naman ng sagot. Matindi mga pangangailangan natin ngayon. So, gagawin na po natin 7,000 yung first prize para yung second prize ay cash prize din, 3,000. Nag-a-agree po ba tayo? Okay. So, lahat po ng wala pang ticket, inuulit ko po. Yun pong sa raffle po natin, lahat po na nagbibigay ng Pledge of Faith, kasama po yun sa raffle. Okay? Plus, yung ticket nyo na pang-entrance na 1,000. Hindi po tayo makakapasok kung wala po tayong ticket na 1,000. Kasi po para naman po yun sa ating venue tsaka sa ating pagkain. At dahil po sa magpapasko na, patuloy po tayong magpala sa ating mga kapatiran. Masagay ka muna. Meron lang pong dagdag pa, no? Para sa ating mga may birthday po ngayong araw ay si Kuya Erning Abraham po ngayong araw. Happy birthday, Kuya! At sa December 18 naman ay ang ating kapatid na Engineer Armando Calagwas. Engineer, hindi kayo nakikinig. Happy birthday! At sa 19 ay si Martina Lara
Villaverde. At ang sa December 20 ay ang kapatid na Leti Tabernilla at Jerome de la Cruz. Awitan po natin sila ng happy birthday. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. At hinihilingan ko lang po na wala po munang tatayo at wala po munang aalis sapagkat bibigyan po natin ng daan ang ating mga kabataan. Go! Ayan, magandang umaga po. Ay, good morning po. Ayan, dingit po sa kaalaman nating lahat, marami pong aktibong kabataan ng Crossroads na pupunta po sa CI sa December 26 to 30. At ayan, makikita niyo po sa likuran, sa likod po, makikita niyo po sa likod ang wala. Kasi wala po kaming ibebentang pagkain ngayon, pero makakarinig po kayo ng mga tunog. Ayan, pakihanda na po ang atin pong mga barya na meron po tayo. At sana suportahan niyo po yung gawain na kabataan po ngayon. Pinagsama't-sama't ginawang tamborin. Ang mga parol ng bawat tahan ay nagniningning. Ibang mukha ng saya. Himig ng Pasko'y nadarama ko na. Ang kaligayahan natin walang kupas, di alintana kung walang pera. Basta tayo'y magkakasama, ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. Simpleng regalo na sininong at sininang para sa inaanak na nag-aabang. Ang buong pamilya ay magkakasama sa paggawa ng Christmas tree. Ayan na ang barkada